Good day, grade 5 learners. Again, welcome back to our virtual discussion. So, this week, mag-i-start na tayo ng ating ikalawang markahan sa EPP. Kagaya nga ng nabanggit ko nung tayo'y nagumpisa sa ating first quarter, meron tayong 4 na aspeto para sa EPP. So, yung first quarter, natapos natin ang tungkol sa ICT and entrepreneurship. So, sa ngayong quarter, dadako naman tayo sa discussion natin about HE or Home Economics. So, sa quarter na ito, narito ang ating mga set of topics na pag-aaralan. So, una, meron tayong pangangalaga sa kasuotan. Pangalawa, wastong paraan ng paglalaba. Pangatlo, pamamalansa ng damit. At pang-apat, kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan. So, ito yung mga main topic na ating i-discuss sa quarter na ito. Pero, under that topics, meron tayong mga subtopics na kailangan pang i-discuss. So, kung medyo na-browse nyo na yung ating module, makikita nyo doon, per topic, meron tayong 2 weeks to discuss. So, kaya tayo merong 4 na topic, main topic lang, and then meron siya mga subtopics para sa second week niya. Sa week na ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pangangalaga sa sariling kasuotan. So, ang araling ito ay may pamantayan sa pagkatuto na pangangalagaan ang sariling kasuotan at naiisa-isa ang mga paraan upang mapanatiling malinis ang ating kasuotan. So, ano-ano nga ba yung mga paraan para mapangalagaan natin ang ating mga kasuotan, mapanatili itong malinis, maayos? So, bilang panimula, tingnan ang nasa larawan. Ano ang mapapansin ninyo? Paghambingin ang mga larawan. So, kung makikita ninyo, sa unang row, meron tayong before and after. Una, yung isang pants is sira-sira. After, naging buo na siya or na ayos. Pangalawa, ganun din. Meron din tayong mga sira-sirang damit. And then, meron din tayong mga maayos na kasuotan. So, paano kaya natin mapapanatiling malinis at maayos ang ating mga damit? Ang pangangalaga ng kasuotan ay hindi mahirap gawin. Ang kailangan lamang ay pagsasanay at pagsisikap sa mga gawaing dapat gampanan. So, bilang mag-aaral or bilang mga bata na nasa edad na kaya ng mga laga sa kanilang kasuotan, ito ay mahalagang aspeto na dapat ninyong mapag-aralan. Narito ang mga paraan ng pangangalaga ng kasuotan. So, ito yung basic na paraan kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga kasuotan. Una, pagsusulsi o pagtatagpi. Kung merong sira-sira or kung merong butas ang ating mga damit, mabuti na kumpunihin natin ito sa pamamagitan ng pagsusulsi or pagtatagpi. Kung ang ating kasuotan naman ay marumi, ang basic na ginagawa natin is ang paglalaba. Kung gusot-gusot naman ang ating damit, ang basic na ginagawa natin ay pamamalansya. Bukod sa tatlong paraan na ito ng pangangalaga ng kasuotan, meron din ako dito na mga listahan ng iba't iba pang uri ng paraan ng pangangalaga ng sariling kasuotan. Una, dapat ingatan ang kasuotan mula sa oras na isuot ito hanggang sa ito ay inyong hubarin. Hindi lang daw tayo basta-bastang nagsusuot ng damit. Kung maayos tayo magsuot ng damit, kailangan maayos din natin itong hubarin. Pangalawa, isuot ng maingat ang damit upang maiwasan ang mga tastas at punit. So, gaya nga nabanggit ko doon sa unang paraan, kailangan maayos natin itong isuot para hindi mapunit or hindi masira ang ating mga kasuotan. Pangatlo, sikapin ding mapanatili ang kalinisan at maayos at kaayusan ng damit habang ito ay nakasuot sa ating katawan.
So, panatilihing malinis, watch out for the dirt na nasa paligid natin para mapanatiling malinis ang ating kasuotan. Pang-apat, iwasan maupo sa mga lugar na marurumi, lalong-lalo na kapag ang ating damit ay mga puti or ang kasuotan natin ay puti. Number 5, mag-ingat din sa pagkilos upang hindi masabit sa pako o iba pang bagay na matulis ang damit. Especially kapag tayo ay nasa small spaces lang o kaya naman medyo may mga nakausling pako or may mga matutuli sa ating paligid, kailangan daw tayong mag-ingat sa ating pagkilos. Pang-anim, huwag gamiting pamunas ng kamay, pawis o tumutulong sipon ang damit. Gumamit ng panyo o tissue sa ganitong gawain. So, yung damit natin, as in, susuotin lang natin. Huwag nating gagawing parang basahan. Meron tayong angkop na basahan para sa isang bagay or sa mga maruruming bagay. Sa mga pamunas ng kamay or pawis, meron tayong mga bimpo or panyo o kaya naman tissue. Basta wag lang natin gagamitin yung ating damit na isinuot kasi nga 'di ba pinag-aaralan natin kung paano pangalagaan ang ating damit, kung paano natin mapapatagal ang gamit nito. Number 7, hubarin agad ang damit at magpalit ng damit pambahay pagkagaling sa paaralan. So, eto, na-exercise natin ito during face-to-face classes. Pagkagaling sa school, hubad agad ang uniform at palit ng pambahay. Hindi natin ginagawang pambahay ang ating uniform. Sinusuot lang natin siya pagpunta ng paaralan. Ganon din yung mga casual wears natin. Hindi dapat natin siyang ginagamit na pambahay. Meron tayong mga nakalaan na damit para pambahay, pantulog, pamasyal or casual wear, at pamasok. So, kailangan nakaayos din yung ating mga damit batay sa kanyang gamit. Then, pang-8, ilagay ang maruruming damit sa ropero. So, kapag nagamit na natin ang ating damit, madumi na ito, napawisan na ito, atin daw itong ilagay sa ating lamugan, kumbaga yung ropero. Siya yung parang basket na nilalagyan natin ng mga maruruming damit. Doon natin siya ini-store para hindi siya pakalat-kalat. Number 9, magsuot ng damit na angkop sa panahon at pagkakataon. Ito na yung nabanggit ko kanina, kailangan nakaklasify ang ating mga damit. Kapag pamasok, pamasok lamang. Kapag pambahay, pambahay lamang. Kapag pamasyal or casual wear, pamasyal or casual wear lang. Hindi tayo nagsusuot ng pambahay kapag tayo ay namamasyal. Diba, nag-aayos din naman tayo. Hindi tayo nagsusuot ng pambahay kapag tayo ay nagsisimba. Meron tayong specific na mga damit para sa specific na okasyon. So, kailangan masunod natin yon or magandang habit na masunod yung ganong paraan or ganong gawain. Pang-10, patuyuin muna ang mga damit na hinubad bago ilagay sa lagayan ng maruruming damit. So, especially eto kapag tayo ay napawisan. So, eto nabanggit ko to sa wellness discussion natin na yung mga maruruming damit at mga mga damit na may pawis ay natitiim doon, yung mga bacteria and germs. So, para maiwasan yung pagkatiim nila doon sa mga pawis ng ating damit, kailangan daw na patuyuin muna ito saglit bago ilagay doon sa ating ropero or doon sa basket ng mga maruruming damit para at least ma-lessen yung mga dumi or yung mga bacteria na natiim doon sa ating damit bago ito malabhan. Number 11, huwag itago o ilagay sa cabinet ng damit kung ito ay basa pa. So, syempre kapag katapos natin maglaba, hindi natin to agad-agad isinasabit sa ating mga cabinet. Pinapatuyo muna natin ito as much as possible under the sunlight or under sa init para mas mapatay yung mga bacteria or germs na nasa ating mga damit. So, hindi natin daw ilalagay sa cabinet yung mga damit na basa pa. Kailangan make sure natin na tuyong-tuyo yung ating damit bago natin ito ilalagay sa ating mga cabinet or titiklopin.
Number 12, iwasan ng paggamit o pagsuot ng damit na nagamit na. Magpalit araw-araw, lalo na ng damit panloob or lalo na ang damit pangloob. Ito, na-discuss ko din to sa ating wellness lesson. So, after maligo, kailangan magpapalit tayo ng ating damit. Magsuot ng clean sets of clothes. Kung yung hinubad natin ng mga damit, kailangan diretso sa ating ropero. Kasi kailangan natin siyang labhan. Hindi pwedeng kung ano yung hinubad natin, yun ulit yung isusuot natin. So, hindi tayo nagpa-practice ng good hygiene kapag ganun yung ating ginawa. So, kagaya nga dito, after natin maligo, iwasan nating magsuot ng maruming damit. Magpalit ng panibagong set of clean clothes. 13, tanggalin kaagad ang mantsa o dumi ng damit. Huwag patagalin sa lagyan ng maruming damit. So, kung yung ating damit ay namantsahan, may mga stains, kailangan daw laban natin ito agad. So, sa ating mga magiging aralin, ituturo ko sa inyo yung mga tamang paraan ng paglalaba, kung paano tatanggalin yung mga mantsa na naroon. So, watch out na lang tayo sa week kung kailan natin i-discuss yung tamang paraan or tamang proseso ng paglalaba. At ang pang-14, linisin at itago sa tamang lalagyan ang mga sapatos at iba pang sapin sa paa. So, kagaya ng mga damit, kailangan nakatago rin ng ayos ang ating mga shoes, sa ating mga sandals. Hindi siya basta-bastang ilalagay mo na lang dyan or itatago mo na lang dyan. Kailangan nakaayos or nakasalansan pa rin siya para tumagal yung buhay ng ating mga gamit. Hindi lang ng ating damit, ganun din ang ating mga sapin sa paa or mga shoes. So, ngayong alam nyo na yung iba pang paraan or iba't ibang paraan ng pangangalaga ng kasuotan, isagawa naman natin itong gawain na ito. Ito ay nasa module nyo, so kung na-scan nyo na yung module nyo, maaari nyo siyang balikan. I think this is gawain 2 in our module, pero sa ngayon, gagawin natin siya as a whole. So, sasagutan natin siya. Isulat sa inyong kwaderno ang tama kung wasto ang pahayag tungkol sa wastong pangangalaga ng kasuotan at mali kung hindi wasto or kung di wasto. Number 1, sulsihan o kumpinihin agad ang damit kapag ito ay napunit. So, ang sagot po dito ay magaling, tama. So, kapag may nakita kayong punit sa inyong mga damit o kaya naman butas sa inyong mga damit, bago nyo po ito labhan, kailangan makumpuni muna natin or matahi. At paano natin kukumpunihin ang mga punit at butas sa ating damit? Through pagsusulsi at pagtatagpi. So, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung ano ang kaibahan ng pagsusulsi sa pagtatagpi. Number 2, magsuot ng damit pantulog sa pagpasok sa paaralan. Tama ba ito? Magaling, ito ay mali. So, gaya ng nabanggit ko kanina during our discussion, meron tayong specific clothes para sa specific event or occasion. Ang ating pantulog ay pantulog lang. Sa bahay lang natin siya gagamitin. Hindi natin ito pwedeng gamitin sa pagpasok sa paaralan. Meron tayong tinatawag na uniform para sa ating pagpasok sa paaralan. So, yun dapat yung appropriate na kasuotang ating susuotin. Pangatlo, makabubuting magsampay ng damit kung saan-saan. So, kung saan-saan mo na lang daw siya ilagay, nakabara-bara lang, tama ba yon? Ang sagot ay mali. So, kagaya nga ng nabanggit ko din kanina, kailangan nasa isang specific place lang po tayo magsasampay. Kailangan naka-organize yung ating mga gamit. Hindi kung saan-saan, basta na lang natin isinampay, basta na lang natin inilagay. Pang-apat, plantsahin ang mga damit bago isuot. Lalo na yung mga uniform kapag pumapasok tayo. Pumapasok ba tayo nang hindi nagpa-plancha ng damit? Pumapasok ba tayo na gusot-gusot ang ating damit? Siyempre, hindi. So, ang sagot dito sa number 4 ay
mali. So, dapat plansyahin natin ang ating damit para maging presentable tayo or maayos yung pagsusuot natin ng ating mga damit. Maayos tayong tingnan. Maayos ang ating tindig. So, ilan lamang to sa mga paraan ng pangangalaga ng ating damit. So, maraming paraan para ito ay pangalagaan, pero ilan lamang ito doon sa mga paraan na iyon. So, ngayon naman, dumako tayo sa mga kagamitan sa pananahi. So, ito yung unang paraan kanina, doon sa nabanggit natin, yung main or basic na paraan ng pangangalaga ng damit. Meron tayong pananahi, meron tayong paglalaba, meron tayong pamamalansya. So, dito, tatalakayin naman natin ano yung mga kagamitan sa pananahi na maaari nating gamitin upang kumpunihin ang ating mga sirang damit. So, una, meron tayong tinatawag na karayom. So, siguro naman familiar na tayo dito sa materials na ito. So, sino sa inyo ang mga nakakita na ng karayom? During face-to-face siguro, hindi pa. Hindi pa siguro kayo nakakakita nito or hindi pa kayo nakakapagdala nito sa school. Pero siguro yung mga nanay ninyo, yung mga lola or mga ate ninyo na marunong manahi, meron ito para siyang kit din sa bahay. So, ano ba ang karayom? So, in English, ito po yung tinatawag natin na needle. So, ito ay maliit na metal na gamit panahi kung saan inilalagay o isinusuot ang sinulid sa butas nito. So, ito yung pinakang main materials natin or main gamit para sa pananahi, especially kapag nag-hand stitch lang tayo. So, ito daw yung maliit na metal na sinusuotan natin ng thread or sinulid para tayo ay makapanahi. Pangalawa, didal. So, didal, ito ay maaaring yari sa metal o plastic, isinusuot sa hinlalato upang maligtas sa pagkakatusok at madali ang pagtulak ng karayom habang nananahi. So, dito siya inilalagay. Hinlalato or hintuturo. Dito. Minsan, yung iba dito sa middle finger nilalagay. Yung ating didal para daw pang protection sa ating mga daliri para hindi matusok o kaya naman po para panulak ng karayom para mas madali natin siyang maitulak palabas o kaya naman pa loob ng tela. Sunod, gunting. So, familiar naman tayo sa gunting. Saan ba ginagamit si gunting? Aside sa panggupit ng mga papers, panggupit ng plastic, ginagamit din natin itong panabas ng tela or pamutol ng sinulid. Actually, madami or may iba't ibang uri ang gunting. So, ito yung basic lang. Basic function ng gunting. Kapag nananahi tayo, especially kapag hand stitch lang. Pag sinabi nating hand stitch, tahing kamay. So, ginagamit natin itong panabas ng tela o kaya naman pamutol ng sinulid. Sunod, butones. So, butones, nakikita natin siya malimit dun sa mga ugpungan ng ating tela. So, parang pinaguhugpong yung dalawang tela. So, di ba parang open siya. Kumari itong sleeves na to, open siya. And then, para mag-i-close natin siya, maglalagay tayo ng buttons or butones dito. Butones and the hole para mapag-ugpong natin sila. So, saan natin siya malimit nakita? Kapag open yung harap ng ating kapag meron tayong shirt or polo, ayan, polo shirt, kaya naman yung mga nasa waist ng ating pantalon or shorts. So, yun yung ginagamit natin pang alternatibong panghugpong ng dalawang tela. Next is pincushion. So, itong si pincushion naman, kalimitan ito ay parang tomato shape. Ayan, yung nasa picture natin. Ganyan yung malimit natin makikita. Or kapag bibili tayo ng ating, sewing kit, ganyan yung itsura niya. Kulay red and green. And then, ano daw po yung gamit niya?
tusukan ng mga aspile. So, yung mga aspile natin, yung mga pins. Aside dun sa mga pins na may ulo na ganyan, may mga kulay-kulay. Meron pa may mga pins na flat lang. So, tusukan ng aspile at karayom. So, dyan natin inilalagay, dyan natin ini-store upang madali itong makuha kapag kailangan. So, para din iwas sa aksidente. So, para hindi tayo matusok, para hindi kung saan-saan nakalagay yung mga aspile at karayom, gumagamit tayo ng pin cushion para kanyang maging storage. Doon natin siya inilalagay. Then, sinulid. So, syempre, si sinulid, importante siya. Sinulid or thread sa English. So, isang istambre na mahalaga sa pananahi, katulad ng pagdudugtong ng mga punit na tela or punit na tela. So, actually, kapag nagtatahi tayo, kailangan ng ating sinulid ay kasing kulay ng ating tatahiin or kukumpunihin na damit. Kunwari, ito yung uniform ni teacher. Kulay pink. So, ano kayang sinulid ang gagamitin natin? So, syempre, kulay pink din para magkakulay sila. Kung hindi man siya kulay pink, kailangan yung neutral colors man lang para hindi siya halata na tinahi mo or what. Pero mas advisable na kakulay nung ating tela yung gagamitin natin na panahi or gagamitin natin na sinulid. So, si sinulid at si karayom, sila yung parang partner. Magka-partner sila lagi kapag tayo nagtatahi. So, di ba nga doon sa ating definition or function ni karayom kanina, siya yung maliit na metal na may butas sa dulo and then sinusuot si sinulid. Si sinulid, siya naman yung thread na ating gagamitin. So, lagi silang magka-partner. And then, medida. So, si medida or tape measure sa English, yari sa tela o plastic. So, ginagamit natin itong panukat ng katawan. So, ito yung para kukuhanin natin yung measurement ng ating katawan. Kinukuha yung measurement ng waist, kinukuha yung measurement ng shoulder, kung gaano kalapad, kinukuha kung gaano kakataas, or kung gaano kahaba yung length ng pants, or length ng inyong damit, or length ng inyong uniform. So, yun yung ginagamit natin. Aside sa panukat ng katawan, ginagamit din natin itong parang panukat din doon sa ating pattern. Aside dun sa other panukat, ginagamit pa din natin si medida sa paggawa ng pattern natin kapag tayo ay mananahina. Kapag tayo mananahina ng damit or anything. So, maraming uri ng panukat na pwede natin gamitin, pero as basic materials in stitching or sewing, ito po yung ating gagamitin, si medida. Okay? So, mga paraan sa pag-aayos ng nasirang damit. So, ito na yung ang two types. Paano natin aayusin yung mga sira sa ating damit. So, meron tayong dalawa. Una is pagsusulsi. Pangalawa is pagtatagpi. Paano natin gagawin ang pagsusulsi? Si pagsusulsi daw ay pagtatahi ng pinong-pino at paulit-ulit. So, ito yung parang hand stitch lang natin. Ginagamit natin ito kapag yung parang may line lang na punit sa ating mga damit. O kaya naman kapag tas-tas lang or nagkaroon ng tas-tas yung ating mga damit. So, ginagamit natin si pagsusulsi. Tahing kamay, parang ano lang siya. Running stitch yung ginagamit natin. Or tahing sulsul. And then, pagtatagpi. So, sa pagtatagpi naman, pagtatapal ng kapirasong tela sa butas ng isang damit. So, ginagamit natin to kapag meron namang butas yung ating mga damit. Nagkaroon ng butas or holes yung ating mga damit. Nagtatagpi tayo or tinatapalan natin yung tinatapalan natin yung holes na yon. So, pwede tayong mag-patching or pwede tayong yung parang pwedeng sa ibabaw siya, nakatagpi, o kaya naman sa ilalim. As long as parehas yung kulay ng ating tela. Kung pink yung may butas, kunwari etong uniform teacher, nagkaroon siya ng butas, kailangan pink din po yung aking itatagpi. Hindi pwedeng ibang kulay, kasi pangit na siyang tingnan. Unless, ang gagawin mo is design, parang may design siya.
parang ang ipapatch mo sa kanya or yung itatagpi mo sa kanya is mga designs. Meron namang ganon. Merong mga patching na tinatawag tayo na nilalagay dun sa mga butas ng mga damit. So, aside doon sa kakulay na tela, ibang design yung inilalagay natin. Again, pagsusulsi, ito ginagamit natin kapag may mga tas ang ating damit, kapag meron parang palinya lang yung ating mga punit sa damit. Kapag naman pagtatagpi, butas. May butas yung damit. So, sa susunod na linggo, ito yung gagawin natin, pagtatagpi at pagsusulsi, pero hands-on. So, ibig sabihin ng hands-on, gagawa kayo on your own. Gagawin natin siya actual. So, para sa linggong ito, narito ang inyong mga gawain. Sa inyong module na HE, Home Economics, so kung yung module ninyo ay yung tatluhan, nasa bandang huli yung HE natin. So, tingnan nyo na lang po muna, or tingnan nyo po muna yung cover page niya kung EPPHE po ba siya. Kapag EPPHE, buklatin natin. So, ito yung mga gagawin ninyo. Gawain 1, pahina 7. Gawain 3, pahina 11. And gawain 6, pahina 13. So, sagot na lamang din po sa ating notebook. So, ano-ano yung mga ipapasa ninyo sa ating Edmodo once na matapos na. Picture ninyo habang nanonood ng video discussion na ito. Picture ninyo habang gumagawa ng activity. O kaya naman, yung dalawa, alinman sa dalawa na yon. At ang panghuli, syempre, picture ng inyong output na may check at may pirma ng inyong magulang. Again, paalaala, mag-submit on time para hindi na po tayo matambakan ng mga gawain pagdating ng ating last week for second quarter. So, bago natin tapusin ang ating aralin, inyong tandaan, mahalagang pangalagaan at isaayos ang kasuotan. Tandaan, tanda ito ng pagkakaroon ng disiplina at pagiging masinop sa pangangatawan. Again po, dito na nagtatapos ang ating lesson para sa linggong ito. For next week's topic, magkakaroon tayo ng pagsusulsi at pagtatagpi. So, abangan na yung ating magiging activity para sa linggo. Hanggang dito na lang ang ating discussion. Hanggang sa muli mga bata, paalam!